mga ka-faith, mga ka-seeking, and mga ka-understanding. Narito po muli ang ating video na matutunghayan para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa Biblia at testamento nito at kung papaano po ito nakanon at napunta sa ating simbahang Katoliko at napunta sa ating mga separated brethren, lalo-lalo na yung ating mga Protestant na mga co-Christian. No? So, samahan niyo po kaming muli sa aming pangalawang channel dito sa ating faith, seeking, and understanding. Para po sa ating kaalaman, tatalakayan po natin yung tungkol sa banal na kasulatan. So, samahan niyo po si Brother Mel para po sa ating pag-aaral ng faith, ng ating faith, seeking, and understanding. No? Ibig sabihin ng faith, yung ating pananampalataya, sasaliksikin natin at ating uunawain. No? Una po na nating sasaliksikin ay yung pinagmulan po ng Biblia. Bakit po nagkaroon tayo ng Biblia, tayong mga Kristiyano, even yung mga separated brethren natin na gumagamit ng mga iba't ibang version ng Biblia. No? So yun po yung ating tatalakayin. Bakit po tayo nagkaroon ng ganito? No? The Bible and its testament, ganon din po yung kanyang compilation and canonization. No? So yung ito po ay dito lang natin matutunghayan. Iba po yung sa In Defense of the Truth channel natin. No? Ginawa po namin ito para po lalong lumawak po ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko sa salita ng Diyos, sa kasaysayan ng simbahan at sa mga culture and tradition kung paano po nagkaroon ng banal na kasulatan, no? Na hanggang ngayon ay ating pong taglag-taglay sa ating simbahang Katoliko. So, samahan niyo po ako. So, mag-umpisa na po tayo, no? Pag sinabing Bible, ibig sabihin niyan ay books, no? Mga aklat, no? Sabi rito, the word Bible can rightfully claim to be the great grandson of the Greek word Biblos. Galing po sa salitang Biblos, which was the name given to the outer coat of a papyrus read in Egypt during the 11th century before Christ. The plural form of the Biblos is Biblia or Tabiblia. And by the 2nd century AD, Christians were using this later word to describe their writings. Biblia gave birth to the Latin word of the same spelling Biblia. Ayan, no? Latin word din po yun nagkaling sa salitang Biblia, no? Na Biblos. Which was in a turn transliterated into the Old French Biblia by the same process. The modern English word Bible is derived from the Old French with the anglicized ending. The word is thus the product of 4 stages of transliteration and transmission. The term Bible is often used synonyms with Scripture, the Word of God, and the Scriptures, Word of God, and yung tinatawag nating Bible sa wikang English, no? Yung tatlo na yun, no? Scripture, Word of God, yun po yung pinanggalingan ng salitang Biblia na ano po, sabi po dito sa aking binasa, the term Bible is often used synonymously with the Scripture or Word of God, no? Kasulatan o yung tinatawag na salita ng Diyos, no? Meron po itong dalawang bahagi, yung tinatawag nating Old and New Testament, no? Lumang tipan at ang bagong tipan. Sabi dito, next to the fact that the Bible is a Biblos or one book, no? The most obvious fact is that it's divided into 2 parts, kaya na sinabi ko, na tinatawag natin called na, yung tinatawag sa English na testament, no? Old and New Testament. The Hebrew word for testament is berit. Ayan, berit. Ibig sabihin po ng testament sa wikang Hebrew ay berit. Okay. Meaning covenant or compact or arrangement between 2 partners. The Greek word diatheke is often translated
Testament. Sa Greek po, ang testament ay tinatawag na diatheke, no? Sa Hebrew, tinatawag itong verit. Okay, no? So, ito po yung Hebrew form ng Bible nila, no? The Bible and its ancient form, no? Ito. Hebrew form. Probably the earliest division of the Hebrew Bible was twofold, the law and the prophets, no? This is the most common distinction in the New Testament and is confirmed as well by Jewish usage and Dead Sea Scrolls, no? Yung mga Dead Sea Scroll na nakuha doon sa Qumran Cave. Yun po, no? However, from less ancient times as the Jewish Bible was arranged in 3 sections, no? Yung unang Old Date Ancient po ay dalawa lang po yung nila, no? Division. Yung tinatawag natin law and the prophets. Then the next section, yung tinatawag nating threefold section, times the Jewish Bible was arranged in 3 sections, totaling 24 books and 22 books if Ruth is listed with Judges and Lamentation, no? Actually 22 po, pero pag sinama yung Lamentation at saka yung Judges o yung Ruth ay magiging 24, no? Yun po yung mga Jewish na early Bible na ginagamit na mga Jewish. Okay. So, sa kanila po, 22 or 24, no? Pero itong ating mga separated brethren ginagamit ay yung tinatawag nilang 39 books, no? Yun yung tinatawag nila daw na ng mga Hebrew. Yes, totoo naman 39, pero hindi nila tinanggap yung tinatawag nating Deuterocanonicals o yung tinatawag nilang Apocrypha. Tatalakayin po natin yun, no? Hintay-hintay lang po natin. Ito naman po yung tinatawag na Greek form. Okay. The Hebrew scripture were translated into Greek at Alexandria, Egypt, during the time ng 250 to 100 BC. The translation known as the Septuagint o yung tinatawag nating LXX, no? Introduced some basic change in the format of the books. Some of the books were reclassified, others regrouped, and some were renamed. The Alexandrian tradition arranged the Old Testament according to the subject matter, which is the basis of the modern classification of the 5 books of law, 12 books of history, 5 books of poetry, and the 17 books of prophecy. Yun po yung Greek form, no? Yung binasa po natin kanina dito, yun po yung Hebrew form na 22 to 24 yung sa kanila, no? Yung 39, wala po yung sa Greek na yung wala po yung tinatawag nating Deuterocanonical, no? Ayun, yun. Pero nung ito po ay isinalin, meron na po yung kaya nga po tinawag na LXX, no? No, kasama po yon nung isinalin ng mga LXX. So doon po natin makikita na ito pong ating mga Biblia ay may mga kaakibat na mga kasaysayan sa bawat isa. So tutunghayan po natin una po yung sa Hebrew text nila ay 22 to 24. Ito na Greek text ay 39. Bakit po naging 46 yung sa Catholic Church o 45, no? Yung nagkaroon tayo ng tinatawag na Deuterocanonicals, no? Nagkaroon ng 46 yung ating Biblia, labas doon sa ginagamit ng ating mga separated brethren, no? Papaano ba nagkaroon ng LXX, no? Papaano, no? Dito natin matutunghayan sino ba yung nagpasimuno na magkaroon ng tinatawag nating LXX, no? Yung tinatawag nating Septuagint version, no? Ito po ang nangyaring pagta-translate during that time kung bakit nagkaroon ng tinatawag na Septuagint version, no? Dapat po malaman po natin ito at maintindihan. Sabi dito, ito po ang maganda, no? The translation of the Bible into Greek tongue was for the Jews in Egypt such an incredible step toward that legend took hold of it. The story is told in an apocryphal letter of Aristeus of Alexandria. Philadelphus, ito po si Ptolemy II, no, ng Philadelphus, the second of the
Ptolemaic this dynasty took great pride in the fact that he possessed a collection of the finest books in the world. No, si Ptolemy II ng Ptolemy II ng Philadelphia, meron siyang mga collection, meron siyang library na 995 books collection, no. Sabi niya doon sa kanyang sabi dito sa kanyang monarch, he possessed a collection of the finest books in the world. One day, the librarian said to the monarch that they had brought together in his 995 books the best literature of all nations, but he added, the greatest book of all, the 5 book of Moses. No, kasi sabi ni King Ptolemy II, no, na ano daw yung pinaka-greatest book doon sa 995 na tinatagla niya. Sabi nung kanyang monarch na ang pinaka-the best po, the greatest book of all, yung tinatawag na the 5 books of Moses. Sabi niya, were not included among them, na hindi kasama doon sa 991 books na mayroong collection si King Ptolemy II, no? Sabi dito, therefore, Ptolemy II sent envoys to the high priest, no? Tinawag niya yung high priest to ask for a copy of these books. Humingi siya ng kopya doon sa sinasabing the Torah, no? Yung sinasabi niya na yun daw ang greatest book, sabi ng kanyang monarch. At the same time, he asked for men to be sent who could translate them into Greek, no? Sabi niya na dapat i-translate sa wikang Grego. Dahil during that time, sa panahon na yon, umiiral na yung salitang Grego, no? Okay, so tuloy natin. The high priest granted this request and sent together with a copy of the Torah 72 learned wise scribes, no? Tumawag siya ng 72 na scribes, no? Yung tagapagsalin, no? May translator, scribes ang tawag doon, no? Tumawag siya. Great celebration were organized in honor of the visitor from Jerusalem, at whose wisdom and knowledge the king and his countries were greatly astonished. Okay, no? Tinatawag niya yon yung 72 na mga scribe. Para ano? Para i-translate yung tinatawag nilang greatest book of all, sabi ng kanyang monarch. Kaya nagpatawag siya ng high priest na isalin yan sa wikang Grego, no? 72 pinatawag niya, no? Hindi po magkakakilala itong mga 72 na to na mga scribes, no? Pinatawag po doon niya ni King Ptolemy II, no? Para mag-translate ng Grego mula sa wikang Hebrew. Ito po ang magandang pangyayari. When the scholars had completed their work and the translation were compared with one another, all 72 are said to have corresponded exactly, word for word, according to the Greek translation of the Bible was called the Septuagint, meaning the 70. So nakita nyo, no, kung paano umiral. So nakita natin, no, yung 72 na hindi magkakakilalang scribe doon sa Alexandria. Kaya nga po yung tinatawag na Alexandrian canon, no? So na hindi sila magkakakilala, pinatawag sila ni King Ptolemy, mga wise scribe, no? Na nagulat itong hari dahil itong 72 ay pare-pareho exactly word for word yung yung ginawa nilang translation na tinawag na LXX. Ayan. Na sa panahon ng mga early Christians, sa panahon ni Kristo, ginagamit na po ito nila ng ating Panginoon sa Kristo at ng mga apostol. So doon natin makikita na hindi yata itinuro ito sa ating mga separated brethren, no? Pero bago po doon, doon natin nalaman kung bakit nagkaroon ng LXX. Ayon naman dito sa salaysay ng ating mga resources, no? Mga source, sabi rito, there were first written down in the Hebrew and Aramaic, yung Old Testament po, no? We do not have any of the original manuscript today. Yes, wala na tayong mga original ngayon dahil yung iba mga naka-preserve na, no? When the Old Testament authors finished their scroll, they did not have copy machine or mechanical
presses to make copies of the writings. Wala silang Xerox machine. Ang ginagawa nilang pagkopya, yung pamamagitan ng pagsusulat. Dahil wala pang mga machine, wala pang kung ano-ano. Ang ginagamit ng mga scribes o ng ibang mga gustong magkaroon ng kopya nun, kinokopya po nila, no? Manual, no? Kaya napakamahal po ng Bible during that time. The work of the copying belonged to the Jewish scribes. Yung mga scribes ang mga kumokopya, who would laboriously make handwritten copies of the original writings, no? Sinusulat ng mga scribes, yung mga scriba na nakikita natin sa New Testament, sila po yung mga tagasulat. Tuloy natin. Unfortunately, many of these scholars have not survived over time. No, hindi naman talaga nakasurvive. No, kaya nga minsan nahuhukay ng mga archaeologists o natatagpuan na mga may punit, may mga pilas, nabura, no? Dahil during that time ay talagang manual pa yung ginagamit nilang pagsusulat. No? Doon natin makikita, no? Sabi dito, the discover the Dead Sea Scroll, there are this 2nd century BC copies of all the books of the Old Testament, no, except Esther, no, were from the library of the Jewish religious group at Qumran near the Dead Sea in Israel, yung tinatawag nating Qumran Cave, who lived about the time of Jesus. This remarkable find revealed that the Old Testament text had changed very little over 1,000 years. In fact, the Qumran manuscript were too similar to the 9th century documents. It showed that the scribes had done an outstanding job of accurately passing on the scripture, no? Accurately, no? Passing on the sacred writings. Pansinin niyo po, no? Yung nakita po doon sa Qumran Cave o yung tinatawag nating Dead Sea Scroll, meron din pong nakuha doon Tobit, ay tinatawag nating Wisdom of Solomon, no? Yung mga nireject nilang mga sinasabi ng apocryphal books, meron pong natagpuan doon sa Qumran Cave, no? Kaya hindi po nila pwedeng i-deny yun, no? Okay. How the Old Testament was put together. Jewish tradition holds that the scribe Ezra, whose story is told in the book of Ezra, compiled the book of the Old Testament. Lacking evidence, however, we do not know for certain how the books actually came together in the collection we now have. We do not know by the time of Jesus, the Hebrew sacred writing usually comprised the 39 books. No, yung sa mga Hebrew to, gaya ng sinabi ko, 22 to 24 po yung kanilang, yung tinatawag nilang, ano tawag nung canon sa ating kasi Alexandrian canon, sa kanila Hebrew canon, no? So, tuloy po natin. The Jewish strengths their sacred books into 3 major divisions, no? Yung the law, the prophets, and the writings. Yung tinatag na Torah, Nubim, at saka yung Ketubim. When Jesus spoke to his disciple about the Old Testament, he referred to these same groupings. Beside, most of the books of our Old Testament are quoted somewhere in the New Testament. It seems then that Jesus and his followers were familiar with the same Old Testament we have today, no? Familiar sila sa Old Testament, no? At ginagamit nila yung inire-reject na ating mga separated brethren. So ayon doon sa ating familiar ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga disipulo doon sa Old Testament na ginagamit nila. Yung po yung tinatawag nating LXX. Doon po sila nagko-quoted, no? Doon po sa In Defense of the Truth, tinalakay po natin yan na kino-quote din po yan ng ating mga apostol at lalo-lalo na ating Panginoong Jesucristo. Beside the 39 Old Testament we have today, holy text, sabi rito, beside the 39 Old Testament books, the Jewish had other holy texts, no? Beside daw sa 39 nila, meron din sila other holy texts ang tawag nila. Ano yon? This book and chapter are known as the Apocrypha. Ayan, no? Bukod dun sa 39 nila, sabi doon, mayroon din silang tinatawag na other holy texts. Ano yon? This book and chapters are known as the Apocrypha and may be found in some Bible in the Greek version. Ayan, no? Meron na. No? Kaya hindi pwedeng sabihin ang simbahang Katoliko yung nagdagdag. No? Hindi po nagdagdag, talagang existido na yung tinatawag nating deuterocanonical na tinatawag ng mga separated brethren natin na tinatawag na Apocrypha, no?
Sabi dito, however, in the Hebrew Bible, they were not considered to have the same authority as the other books of the Bible. No? Sabi nila, no? But sabi dito, however, sabi dito, in the Greek version, these writings were given the same, sabi dito, in the Greek version, these writings were given the same respect as other Old Testaments book, no? The same respect. However, in the Hebrew Bible, sabi nga, they were not considered to have the same authority. Nire-reject niyan. Sino nag-reject niyan? Yung mga follower ni Rabbi Akiba. No? Ayaw nila niyan. Gusto nila pure Hebrew language lang ang kanilang ginagay. Kaya nire-reject nila at sinasabi lang hindi yon kabilang do sa Hebrew canon nila. No? Tuloy natin. So, doon natin makikita during that time, no, na talagang nag-exist na yung tinatawag nating deuterocanonicals na nire-reject na ating mga separated brethren, no. Paano ba ginawa itong manuscript making na to, no? Kung ating titingnan, sabi rito, in ancient day, the art of making book was very different from printing and publishing as we know it, no? Hindi po ito kagaya natin ngayon na binubookbind, na piniprint, nilalagyan ng mga design, hindi po. Basta sulat lang po sila ng sulat, na kopya lang sila ng kopya, no? Sa panahon natin ngayon, pagandahan ng cover, pagandahan ng papel, pero during that time, hindi po ganoon yung kanilang ginagawang panunulat, no? Sabi dito, back then, the scribe used a quill pen, no? Yung tinatawag na quill pen, yung stylus, no? Yung parang zephyr, yung talagang matulis, no? Na tingga na pinang-uukit nila o pinang-susulat nila, no? Quill pen and ink to write on parchment or vellum scroll, no? Ang tawag doon sa nilukot na papel, yung nirorolyo, yung tinatawag na scroll o yung tinatawag nilang vellum scroll. Made from animal skins. Gawa yun sa balat ng hayop, no? To make individual copies of the Bible. In Egypt, a writing sharper was made from papyrus reeds. Scroll were usually attached to two wooden handles and could be as long as 40 feet. Nakita nyo yung, kung manonood kayo, yung hawak-hawak ng mga Hudyo people, no, mga Hebrew people, no, na mayroong dalawang kahoy na mahaba, tapos tinutupi nilang ganon at nilulukot nila, no, yung tinatawag nilang scroll, no, yun po yung scroll na yun. So tuloy natin. When the scroll became tattered or old, copies were made and the old ones were buried in special ceremonies, no? Kapag lumang-luma na yung scroll nila, ang ginagawa nila, kokopyahin ulan nila ng panibago at gagawa sila ng panibago, at yung mga luma ay binabaon na nila doon sa lupa, no? So nakita nyo, no? Kaya yung ibang mga nauhukay ng mga archaeologists, yung iba putol na, yung iba wala ng karugtong, dahil pag ibinaon mo sa lupa, yung natural, yari yan sa animal skin, sa papyrus, kaya masisira po yung mga scroll na yon, no? Tuloy natin. Sabi ngayon, although we do not have original scroll of any Bible book today, we believe that we have reliable copies of the earliest text. Correct? No? Kasi kinokopya na lang nila ng kinokopya yan, pero yun din po ang laman ng mga kinokopya na yon. Kaya nga sa library natin, no? Kaya nga doon sa yung tinatawag nating Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemus at Codex ano ba yun? Yung well-known na codex, apat yun, Sinaiticus, Vaticanus, Ephraemus, at yung tinatawag nating ano pa yung isa? Basta apat po yun, nakalimutan. Basta ibabalik-balikan po natin yun, ano? Vaticanus, Ephraemus, Sinaiticus, at yung tinatawag na Alessandria, mamaya maraming natin yung apat po yun, nakalimutan ko lang po yung isa, no? Okay, so tuloy po natin. Sabi dito, tuloy po natin. The Bible book today, we believe that we have reliable copies of earliest text. Scribe took painstaking care to copy out and sacred writings by hand, generation after generation, no? Kamay lang ang pinangkokopya nila, kopya-kopya lang po ng mga kamay. Copyists usually work together, writing at the dictation
of the chief scribe. Ang nagdidikta, yung chief scribe ang sumusulat, yung mga scribe mismo. Pag dinikta ng scribes, binasa ng scribe, isusulat ng kapwa niya scribe para po hindi po malagay sa alanganin ng pagsusulat yung mga scribes. May mga chief scribe po na nagdidikta kung ano yung isusulat nila dahil gusto nilang ikopya to. Dahil alam nila na yung mga animal skin na pinagsusulatan nila ay hindi magtatagal ayun ay na mawawala, no? Kaya nga po yung apat na yun na yung Codex Alessandrinus, Ephraemus, Vaticanus at Sinaiticus. Yun po yung apat, naalala ko na. Okay, no? Salamat po. Sabi rito, these expensive handwriting manuscript were generally owned and used by the churches or groups. Few individuals could afford the purchase such costly writings. Mahal po ito, no? Kung bibilin mo, no? Mahal. Yung talagang meron lang po kakayang bumili, yun lang po ang nagkakaroon ng Bible o yung Holy Scriptures nila. The first New Testament books were written in the traditional manner on papyrus or parchment scroll. However, by the late 1st century AD, a new way of making copies of the scripture developed. Sheet of papyrus or vellum were folded and sewn together at the spine to make a book. Ayan na, nadidevelop na unti-unti. Known as the Codex, kung yung mga sinabi kong mga Codex kanina, Alessandrinus, Vaticanus, Sinaiticus, at Ephraemus, no? This book form was a great improvement over the long, awkward scroll, and copies could write on both sides of its page. Many important papyrus manuscripts of the New Testament exist today. Over the past 250 years, scholars have worked hard to ensure that our New Testament today is as close as possible to the original words of the authors, no? Kaya kung papansinin nyo, yung iba-ibang mga translation ng iba't ibang Bible, nagkakaiba po sila yung tinatawag na transliteration. Iba po yung translation sa transliteration, no? Yun po ang dapat nating malaman, no? Sabi nga dito, use the nung AD, sabi dito, use the Septuagint has been, sabi dito, no? Use the Septuagint. It has been suggested that this text was put together during the time of Ptolemy, Philadelphus 285 to 246 BC. Yung kayang binasa ko, no? Ginagamit na yung Septuagint version ng 285 to 246 BC. As Christianity is spread to people of other cultures and language, the Old Testament was translated into Latin and many other languages. So doon natin makikita kung paano nag-e-evolve yung pagkakasulat ng banal na kasulatan. Pero po, hindi po naiiba yung mga original sulat nito dahil mayroon pong habang binabasa at kinokopya ng chief scribes, dinidikta mismo sa scribe, yung po ang sinusulat nila. Kaya hindi po pwedeng sasabihin na ang Bible ay maraming error, no? Gaya ng bintang ng ating mga kaibigang Muslim, hindi po gano'n, no? Dapat po aralin natin yung history ng Bible kung paano po ito naisulat upang ito ay ating maipahayag sa kanila na mali yung haka-haka na ibinibintang nila para sa ating Biblia, no? So, sa pagsusulat ng mga scribes at ng mga tagapagsalin nito, ano-ano ba yung mga materials na ginagamit nila, no? Nakita nyo kung gaano ka makasaysayan itong ating banal na kasulatan. Ano ba yung mga materials, no? Sabi dito, the materials of a given manuscript copy may provide the basis of discovering its date, no? Kaya maraming minsan nakalagay sa bato, minsan nakalagay sa yung tinatawag nating skin, yung animal skin, no? Lalo-lalo na yung na-discover doon sa paanan ng Mount Sinai, yung tinatawag na Catherine Monastery, nakasulat sa balat ng hayop, no? At ganun din, doon na na-discover doon sa Qumran Cave na nandoon sa pattern, no? Yung sa malalaking banga, no? Na-discover ng isang magpapastol, no? Na talagang mga nakarolyo siya at na ano-ano yung mga saan nangyari at ano ang mga materials na ginamit sa pagsusulat ng banal na kasulatan during that time. Unang-una yung tinatawag nating skin, no? Skin were possibly the earliest material used and they were at first, of course,
texture and made rather heavy. Mabibigat kasi yun, no? Bulky rolls, no? Malaki pag binilot mo, pagka yung balat ng hayop, no? Malalaki bulk yun, medyo mabigat, no? These material were used early in Hebrew history and led to refinement in the post-captivity period, no? Kasi mabigat nga yung mga skin animals nila, pinatutuyo nila yon, tapos malalaki yung makukonsume nila pag nirolyo nila to. Siyempre, pag nirolyo mo yung balat ng hayop, medyo mabigat nga naman yung bitbitin at dalhin, no? Yun dun po yung isa sa mga material na ginagamit sa banal na kasulatan. So next, yung tinatawag nating papyrus, no? Yung papyrus rolls, no? Were used in the New Testament period. Ito pong papyrus na to, ito po ay halaman na tumutubo malapit sa ilog Nile, no? Kung saan yung pinaglagyan kay Moses na basket, yari po yung basket ni Moses dun sa tinatawag nating papyrus, no? Diyon po yon. At doon sa ilog Nile na pinag-agusan sa kanya, doon po sa Ehipto tumutubo yung mga papyrus na yan. Marami po, sagana po sa papyrus yung tinatawag na ating mga Egyptio, yung mga Egyptio, no? Okay. Papyrus codices, sabi niya, papyrus rolls were used in the New Testament period largely because of their expensive character when compared with vellum and parchment. Ayan. Next po, yung papyrus codices were introduced when attempts at collecting the individual rolls revealed that there was a need to make them less cumbersome to handle. Formerly, each group of books was written on a single roll, but this multiplicity of rolls was replaced by codices in the early 2nd century, no? Nakikita natin kung paano nade-develop yung mga ginagamit nilang materials para lalong paagaangin yung mga banal na kasulatan na sinusulat nila, no? Next, yung tinatawag nating vellum, no? Was prepared from animal skin, chiefly from lambs and young goats, no? Yung sa mga tupa, balat ng tupa at balat ng kambing, no? Doon yun minsan ang ginagamit nila sa pagsusulat ng mga scriptures, no? Yung balat ng hayop ng tupa at balat ng hayop ng kambing, no? So, bakit hindi ginamit yung balat ng baka? Gaya nga ng sinabi natin, kasi mas malaki at mas bulto, no? Bulk, ibig sabihin, matrabaho. At saka pag niroll mo yon, napakalaki ang makukonsume doon, no? Kapag niroll. Kaya ang ginamit nila, yung mga tupa at yung mga skin ng goats ang ginagamit, no? Sabi rito, and was rather costly, no? Magastos yun, no? And was used for more expensive copies of manuscript, no? Next, yung tinatawag nating parchment was used early as the day of the New Testament composition, no? Because there are various qualities of parchments and vellum writing materials made from animal skin. They were often used during the same period of time. Codices of the two materials did not appear generally until after the Edict of Diocletian and were the primary materials used in manuscript copying in the Middle Ages. Yung parchment, yung balumbon na kasulatan, no? Yung mga dala-dala nilang mga na kagaya ni Paul, may dala-dala tong mga kasulatan, no? Hindi po yun New Testament, no? Yung mga Old Testament pa, dahil during that time, ang ginagamit pa lang po nila yung oral preaching, no? Wala pa po sila yung writings, no? Hindi pa po lumalaganap yung mga writings ng mga apostles, no? Ngayon, yung tinatawag na red dress parchment, yung red dress parchment was used for copying manuscript after the original writing had become faded. Pag sinabing red dress parchment, yung pong original na writings ng mga sinulat ng mga scribe dahil sa kalumaan na faded na yung ink o yung pagkakasulat. So, ipinapatungan uli nila. Yun ang tinatawag na red dress parchment. So, kumbaga burado na, lalagyan uli nila para uli mabasa, no? Yun yung tinatawag na red dress parchments, no? Yun po. Sometimes parchments were erased, no? Nabubura. Pag nabubura, siyempre, dinalagay nila para hindi po tuluyang mawala yung mga nakasulat doon. And rewritten, no? Isinusulat nila uli. As in the case of the Codex Ephraemius and Recryptus, also known as the Palimpsest,
no? Greek rubber again, no? Ibig sabihin rub again. Ibig sabihin rub again, no? Meaning rescriptus, written, no? Na isinulat uli. Ayan, yung tinatawag nating redress parchment na yung mga nabura, isinusulat nila, at yung mga na-faded, isinusulat nila. Okay. Needless to say, this manuscript would be of later date than the earlier text on the parchment. Next, yung tinatawag nating paper, no, yung papel na, ito na yung sa modern times, no, was invented in China in the 2nd century AD. It was introduced into Eastern Turkestan as early as the 4th century. Manufactured in Arabia in the 8th century, introduced into Europe in the 10th century, manufactured in Europe in the 12th century, and become common by 13th century. There were, of course, development in the manufacture of paper, for example, with stamp, flax, linen, and rag content. Thus, the materials used in the manufacture of writing material on which manuscripts were copied assist in determining their age. Ayan, no? So, nakita natin na kung paano sinulat yun, kung saan ang hango yung mga ginamit na mga kagamitan sa pagsusulat ng Biblia, no? Tayo po, simbahan, ang nagmay-ari ng mga documented na kasaysayan kung paano nabuo ang Biblia, ano yung mga nakasulat doon, ano yung mga materials na ginamit, at higit sa lahat, sino po ang nag-compile at nag-canon nito, no? No? Paano to na-compile, no? Paano to na-canon? Sino ang nag-canon nito? No, ang una po yung tinatawag ng Council of Nicaea noong 325 AD, no? Nagkaroon po doon sa Council of Nicaea na itong pinakilala na itong books na ito, na Bible na to ay 72, no? Sinundan ito ng council doon sa Hippo o doon sa Hippo doon sa noong 363 AD, no? Then sa Carthage noong 397 at sa Trento noong 1540. So, doon natin makikita na may mga nagkanon po doon sa ating Biblia, yung mga council, no? Sa Carthage noong 327, sa Trento noong 1545, at doon sa Vaticano 1870. Ito po yung libro ng council ng canon, no? Na talagang 72 po ang pinagtibay ng lahat ng mga council during that time sa Vatican Council. Kaya mga kaindi, mga kapanalig, mga kapananampalataya, ang may responsibilidad po sa Bibliang hawak-hawak ng ating mga separated brethren at ginagamit nila, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. No? Kaya dapat aralin po natin sino ang may responsable, sino ang nag-compile at sino ang nagkanon ng banal na kasulatan. So doon natin makikita, tayo rin po ang naglagay ng verse chapter ng Biblia, no? Ang ating mga obispo, ang ating mga Santo Papa ang nag-utos upang isalin ito sa Latin Vulgate, no? Kaya sa pamamagitan ng ating santo na si St. Jerome, wala pong kinalaman yung mga Protestant denomination sa pagkakanon ng banal na kasulatan sa ating pinangahawakang Biblia ngayon, no? Nagtataka po tayo na tayo ang mayroong responsibilidad, tayo ang mayroong nagkanon nito, pero sila ang pilit na nagke-claim na sila daw yung tunay, no? Hindi po makikita sa gano'n na porket marunong ka sa Bible, alam mo yung mga talata, ikaw na yung tunay. Tingnan po natin yung kasaysayan, papaano napasa kamay ng simbahang Katoliko at papaano to ikinanon ang ating Biblia, no? Doon natin malalaman sa pag tayo nag-aral, kaya nga sabi ng ating pangalawang page na ito, faith, seeking, and understanding. Dito natin maiintindihan, dito natin malalaman ang ating pananampalataya, sasaliksikin natin at ating mauunawaan, no? Mag-aral po tayo ng mga history upang hindi po tayo mailigaw ng sinuman. Kaya yung Biblia na ginagamit ng ating mga separated brethren, yan po ang may responsibilidad po niyan ay ang ating simbahang Katoliko. Kumbaga sa hiniram lang nila yan, no? Tayo mismo ang mayroong authority na nagkanon at nag-compile ng Old and New Testament. Tayo po ang simbahan po. Kaya dito natin malalaman, actually mahaba yung ating ginagawang pag-aaral dito tungkol sa banal na kasulatan, ay sa susunod po itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito tungkol sa banal na kasulatan at yung mga
kung ano-ano yung mga version na lumitaw during that time na mayroon ng tinatawag na Latin Vulgate, no? Actually, bago po maisulat yung tinatawag nating Latin Vulgate, no, meron na pong mga umiiral na mga version ng Bible doon na mga Latin, no, dahil during that time yung common language na ginagamit doon ay yung Latin Vulgate o Latin Vulgate, ay meron na rin pong mga umiiral na Latin during that time ng 3rd and 4th century, dahil yun po yung Bulgar o yung common language na ginagawa ron. Kaya inutosan ni Pope Damaso si Saint Jerome na gumawa ng official na Bible na tinatawag nating Latin Vulgate, no? Ano naman ang sabi ng ating council dong sa mga Bible na umiiral sa panahon na lumitaw yung mga iba't ibang translation ng banal na kasulatan? Na yung iba pinasunog nga, di ba? Pinasunog. Bakit iyon pinasunog? Ito ang sabi ng ating konsilyo, no? Napakaganda ng sinabi ng ating konsilyo, no? Ng Trent, sabi dito, no? Sabi dito, the rules of concerning prohibited books drawn up by the fathers chosen by the Council of Trent and approved by Pope Pius. All books which have been condemned either by the Supreme Pontiff or by Economical Council before the year 1515 and are not contained in this list shall be considered condemned in the same manner as they were formerly condemned. Ano yon? The book of these heresiarchs who after the aforesaid year originated or received heresies, as well as of those who are or have been the heads of leaders of heretics, as Luther, Zwingli, Calvin, Balthasar, Fredberg, Schriefenfeld, and others like this. Whatever may be their name, title, or nature of their heresy are absolutely forbidden, no? The books of other heresy, however, which deal professedly with religion are absolutely condemned. Yan ang kinondemn ng mga salin ng mga Biblia, dahil yan ay tinatawag nating mga maling salin na yung sinalim ni Tyndale, ni Wycliffe, ni John Huss, na yan ang mga pinagsusunog dahil mali-mali po ang salin ng Biblia, no? Hanggang sa susunod po uli ating mga kaindi, no? Ating pong tatalakayan yung karugtong po nito, no? By series po, parugtong po, at abangan niyo pong muli ang karugtong nito. Salamat po. God bless us all. Bago po tayo magpaalam, no? May karugtong po ito sa mga susunod pang mga araw, no? Yung sino po talaga yung nagkanon, ayon din po sa ating dokumento, ang kanon ng banal na kasulatan, no? Bago po tayo magpaalam, hanggang sa muli magkikita, dudugtungan po muna natin ng panghuling ating pananalita. Dahil sa pagtatalo, nakita ng simbahan ang pangangailangan na gumawa ng isang tahasang listahan, isang kanon ng mga aklat na tunay na kinasihan ng Diyos, at kaya naman ang Diyos ang ng kanilang may akda. Nahahati ang kanon ng kasulatan sa mga aklat na isinulat bago pa namuhay si Jesus, ang matandang tipan at yung sinulat pagkatapos ng pag-akyat niya sa langit. Ang bagong tipan, sa patnubay ng Espiritu Santo, itinakda ng simbahan ang mga kinasihan sa pananampalatayang mga aklat ng bagong tipan batay sa kanilang pinagmulan at tinuturing na apostoliko. So nakita ninyo, no, tayo po talaga ang may responsibilidad. Ang pagkakaayon ng mga ito at mahalagang mensahe ng Ebanghelyo at sa palagiang gamit ng mga ito sa liturhiya ng simbahan. Pagkalipas ng mahabang pag-unlad, tinanggap ng simbahan bilang kinasihan banal na canonical ang 46 na aklat ng matandang tipan at ang 27 aklat ng bagong tipan na matatagpuan natin sa Bibliang Katoliko. Ito po yung mga kinanon, no? Yung kinanon 46 at 27. Wala pong history na may nagkanon ng 36 book at 39 books, no? Wala pong nagkanon ng 39 books. 72 books po, at wala pong nagkanon ng tinatawag nating 66 book, no? Yung 39 books, yun po yung tinatawag nating Hebrew canon. Sa mga Hebrew po yun. Itong mga separated brethren na 66, hindi ko po alam kung sino po yung nagkanon, no? Kaya na sinabi ko, yung early Hebrew canon nila 22 or to 24, at meron po silang tinatawag na 39 books na Old Testament Hebrew. Pero yung nagkanon po ng 72, walang iba kundi ang ating simbahan.
pero wala pong history na mayroong nagkanon ng 66 book. Dahil sa lahat ng kasulatan ay isinulat, tinipon at isinaayos na sa ilalim ng pamatmatnubay ng Espiritu Santo, dapat nating kilalanin ang mga aklat ng kautusan bilang matatag, matapat at walang kamalian sa pagtuturo ng katotohanang ninanais ng Diyos na mapagbilang sa mga banal na kasulatan para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Ayan, so nakita ninyo, no? Sa pagkilala sa Biblia bilang pamantayan, ipinahayag ng simbahan na kung ginagamit ng tama ang kasulatan ay nagbabahagi ng katotohanang mapangligtas na maaaring pagkatiwalaang magdadala sa atin at malalim na pagkakaisa sa Diyos kung gagamitin po sa tama. Pero sa panahon natin ngayon, ginagamit yung Biblia para pagkapirahan, no? Marami pong mga ngaral ginagamit ang salita ng Diyos para pagkapirahan at hindi para gamitin sa tama. No? Ginagamit ang Word of God para magkaroon ng pera, nagtatayo ng sariling religion gamit ang Biblia, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kanilang kapakanan. Kaya ang sabi ng ating banal na kasulatan o ng ating dokumento ng simbahan, pag ginamit sa tama, makapagpapaligtas sa atin. No? Pero pag ginamit sa negosyo, problema na yon ng gumagamit na ito ay kanyang ginagamit para pagkakitaan, magtayo ng sariling organisasyon para kumita ng maraming pera, no? Kaya nagbabala ang simbahan na dapat gamitin sa tama at huwag gamitin sa mali para sa ikaliligtas ng marami, no? Ngunit kailangan nating kilalanin ang Biblia, isang koleksyon ng mga makasaysayang salaysay, mga pagtuturo ng doktrina, mga tula, mga talinghaga, mga pangangaral sa pamumuhay, mga pangitain tungkol sa katapusan ng daigdig, at marami pang iba. Anyong pampanitikan, sinulat ito ng mahigit sa 1,000 taon na nawalay sa atin ang mga 20 siglo. Sa makatuwid, hindi mabadaling tukuyin kung ano ang katotohanang nagliligtas na inanais ng Diyos na ibinabahagi sa atin sa pamamagitan ng isang takdang aklat o teksto ng kasulatan. Bukod dito, pinaalalahanan tayo ng Catechism of the Catholic Church na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang relihiyon ng aklat. Ang Kristyanismo ay ang relihiyon ng salita ng Diyos, hindi isang salitang nakasulat na hindi naman makapagsasalita, kundi ang buhay at nagkatawang taong salita, kaya't hindi nananatiling patay na titik ang mga kasulatan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kinakailangang buksan ni Kristo na walang hanggang salita ang buhay ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan ang mga ito, no? Catechism of the Catholic Church, paragraph 108, no? Maraming salamat hanggang sa susunod na karugtong ng ating pag-aaral dito sa Faith Seeking and Understanding. Maraming salamat po.